Pumunta kami sa dentist para sa adjustment ng braces ko at lalagyan na rin ng elastic bands yung aking braces. Tara mga mare, samahan niyo kami! Unang nagising ay ang asawa ko at tinawag na niya si Alexa. Alexa, turn on Master Swipe 1. Okay. O diba? Ang bilis-bilis mautusan ng katulong namin. Anyway mga mare, ganito talaga yung ganap pagkagising namin. Simula kasi nung kinasal kami, nakasanayan na namin na yakapin ang isa't isa kada gising. Comment na kayo mga mare kung ganun din kayo ng asawa nyo kada gising. So time check mga mare, 7:30 AM na at nagligpit na kami ng aming higaan. Pupunta kasi kami ngayon sa dentist ko mga mare kasi ngayon yung schedule ng pag-a-adjust ng braces ko. After naming magligpit ng higaan, ayan yung asawa ko, prepare na niya yung kape at saka yung gatas ko. So dito mga mare, habang nagkakape siya at umiinom ako ng gatas, nagkukwentuhan din muna kami. Tingnan nyo naman kung gaano kami kasaya kahit kami lang dalawa at kahit wala pa kaming anak. Hindi din naman kasi kami nagmamadali mga mare na magkaanak na. Kasi nag-i-enjoy naman kami na kami lang munang dalawa. So dito nga mga mare, nagwalis na yung mister ko. After that, nagdilig na rin siya ng halaman. After that mga mare, ay nagluto na rin yung asawa ko para sa breakfast namin. So dito nga mga mare, ay nagluto siya ng fish steak na may broccoli. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap tingnan mga mare. Parang pang restaurant yung appearance. Kahit tingnan ko lang mga mare, ay sigurado talaga akong masarap itong luto ng asawa ko. Alam nyo kasi mga mare, itong asawa ko yung tagaluto dito sa bahay namin. Kasi siya yung magaling magluto. Paano ba naman kasi mga mare, hindi ako mahilig magluto. At alam na talaga yan ng asawa ko na hindi talaga ako marunong magluto. At hindi talaga ako mahilig magluto. At naintindihan nga yun ng asawa ko, kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung palagi niyang paghahanda ng pagkain sa akin araw-araw. After that mga mare, ayan nakapagligo na ako. At dito nga mga mare ay pinapatuyo na ng asawa ko yung buhok ko. As you can see mga mare, hindi po gumagamit ng blower yung asawa ko sa pagpapatuyo ng buhok ko dahil masisira daw ang buhok ko sa sobrang init. Kaya ito na lang yung ginamit namin, yung blower fan for kalan kasi hindi siya mainit. Nagtatanong saan nabili pala ito ng kapatid ko sa Shopee. Ito yung mga sample video mga mare. Hindi talaga to nagbubuga ng mainit na hangin mga mare. So ito pala yung itsura ng blower fan na gamit ko pampatuyo ng buhok. Fast forward mga mare, ayan nakaalis na kami ng bahay at pupunta na kami doon sa Smile Line. By the way mga mare, located pala ito sa 2nd floor, Ellis Center, Maningkol Highway, Ozami City. By the way mga mare, sa mga hindi pa nakakaalam, nagpa-self-ligating braces po ako. Pero kailangan kong bumalik every month dito sa clinic para mas mapabilis daw yung proseso. So dito mga mare ay naghintay muna kami kasi meron pang inaasikasong customer si Doc. By the way mga mare, ito na pala yung update sa ngipin natin. Wala nang sungki-sungking ngipin. Pasensya mga mare if kakulay na ng gold yung ngipin ko. Don't worry kasi ipapatit whitening ko din ito balang araw pag matapos na yung brace. So dito mga mare, sinimulan na ni Doc na tanggalin yung lumang wire tapos papalitan niya ng bagong wire. Shoutout pala sa doktor ko na si Dr. Lorife Arivalo na sobrang bait at sobrang gaan lang ng kamay. After matanggal ni Doc yung lumang wires ay nilinisan muna yung ngipin ko. So ayan nga mga mare, napalitan na ni Doc ng bagong wires yung aking braces. This time naman mga mare, nilagyan ni Doc ng elastic bands yung aking braces. So sa dalawang sides nilagyan ng elastic bands ni Doc, sa left side and sa right side. Pati na rin sa upper and lower teeth on both sides. By the way mga mare, share ko lang para po sa mga hindi nakakaalam kung para saan ba itong elastic band. So ang purpose ng elastic band mga mare is para magdagdag ng puwersa sa ngipin natin. Para makorek yung position ng panga natin at pati na rin yung ngipin natin. So as you can see dito sa picture mga mare, merong healthy, overly crowded, meron ding overbite and underbite na teeth. So in my case kasi mga mare, meron akong overbite na teeth. So kailangan i-push backward yung nasa upper teeth ko. So itong mga elastic bands yung makakatulong para ma-push backward yung nasa upper teeth ko. At para maging healthy na katulad ng nasa picture na to. Fast forward mga mare, ayan natapos na din. So dito mga mare, binigyan ako ni Doc ng elastic bands at pati na rin yung hook. At sinabihan din ako ni Doc na kailangan ko dang palitan yung elastic bands every 24 hours. At dito mga mare, nagbayad na rin kami. Dito mga mare, every adjustment nagbabayad kami. So dito mga mare, 2K lang daw muna yung pinabayad ni Doc sa amin. Kasi malaki-laki na daw yung na-down namin. At saka konti na lang daw yung balance namin. At dito mga mare, umalis na kami at insaktong lunchtime na. Sa mga oras na to mga mare, sobrang nanibago talaga ako sa mga elastic bands na nilagay. Paano ba naman kasi mga mare, ang feeling ko dito parang kinandado yung ngipin ko. At tingnan nyo naman ako dito mga mare, para akong zombie na gutom na sa pinagagawa kong ito.
At ayan na nga mga mare, nakauwi na kami at kakain muna kami. So ayun lang muna sa ngayon mga mare. See you in our next video. Bye!